ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga swerteng hinahatid at sinusundo. Sa trabaho man, sa eskwelahan o kahit sa mga pinupuntahang pagtitipon pa yan. Pero may maswerte dahil may komportableng sasakyan na naghahatid sundo sa kanila. Ikaw, kabarangay, gaano ka kasaya kapag hinahatid at sinusundo ka? Dear Papa Dudut, hello po, kumusta po kayo? Sana po ay okay na okay kayo. Ako po si El. Actually, ang tunay na pangalan ko po ay Marita. Pero gumawa na lamang ako ng nickname o alias na malapit sa trabaho ko. Isa po akong elevator girl sa isang kondo sa Pasig. Ayun po, L dahil elevator. 34 years old na po ako at wala pang asawa. Nagka-boyfriend na dati pero matagal na po yon. Pero happy naman po ako sa pagiging single, Papa Dudut. Dito po ako nagtatrabaho sa isang opisina pero noong natanggal po ako dahil sa pandemic ay masyado kong dinamdam yon. Kaya naman ayoko na po muna mag-apply sa mga opisina kasi pakiramdam ko ay may trauma talaga. Noong sinabi po ng kaibigan ko na may opening sa isang low-rise condominium bilang elevator girl ay kinagat ko na po kaagad. Noong una ay nagdalawang isip pa ako at kinabahan. Pero nung maisip ko na pipindot lang naman po ako ng buton ay nawala na ang kaba ko. May 15 floors po ang kondo kaya mabilis lamang ang biyahe. Masaya po ang trabaho ko para pong espagetting pataas at pababa. Nakakabato po minsan kasi ang biyahe nga po ay taas-baba ng taas-baba lamang. Pero nai-inspire po ako doon sa nabalitaang elevator girl na feeling flight attendant kaya ginaya ko na lamang din siya. Iniisip ko na sa eroplano ako nakasakay. Ako na ang attendant, ako pa ang piloto. Papadudot dahil ako po ang tagapindot. Kung saang floor sila pupunta ay sinisigurado ko na lagi akong nagpapamanicure. Nakakahiya naman po na makikita nila na madumi ang kuko ko. After lunch po palagi ang shift ko, kaya dahil may malapit na mall sa kondo na pinapasukan ko, ay nakaugalian ko na ang mag-malling muna bago pumunta sa trabaho. Minsan lang naman akong bumili, masaya na ako na palakad-lakad. Sinusulit ko na po ang paglalakad dahil pagdating sa trabaho, ang hirap namang maglalakad sa loob ng elevator. Masaya pong maging elevator girl. May mga nakikilala ka, may mga mabait, may masungit. Pero pag masungit ay deadma lamang po ako. Kinikilala ko po lahat ng nakatira sa kondo para naman po pag sumasakay sila sa elevator ay mababati ko sila. Kaya pag may bago po sa kondo ay malalaman ko kaagad kung bagong tenant o bisita lang ba ang mga nakikita ko doon. Magigiliw naman po ang mga nakatira doon hanggang isang araw ay may sumakay na nakakainis po talaga. Pero hayaan niyo munang ikwento ko ang simula. Excuse me. Yes? Anong yes? Bakit ka nag-i-excuse? Nakapila ako. Okay. Anong okay? Nakapila ako. Ako rin. Ay di dito ka sa likod ko. Bakit? Anong bakit? Nakapila nga ako tapos sumingit ka. Sumingit ako? Maangat? Alam nga namang ako ang sumingit nasa likod mo ko. Porke nasa harap mo ako na sumingit? Hindi ba gano'n naman ang logic? Hindi ba pwedeng kaya nasa harap ako, ibig sabihin, nauna ako? Paano nauna? Pagdating ko rito sa cashier, wala ka naman. Nung nakapila na ako, tsaka ka sumingit. Kanina pa ako dito at kanina ko pa nakikita yung mga nasa harapan ko.
klaseng sinungaling ka? Talamak? Miss, excuse lang din ha. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi ka nahihiya? Saan naman? Anong saan? Matakot ka. 2 mortal sin ang ginagawa mo. Naniningit ka tapos nagsisinungaling ka. Mortal sin ang pagsingit? Hindi nga ako sumingit. Oo, mortal sin ang pagsingit sa pila. Kaya mortal sinner ka kasi sumingit ka. Okay. Anong okay? Kung tingin mo sinner ako, di ikaw na saint. Pilosopo ka, ha? Oh, binabago mo. Ano binabago ko? Kanina sinner ako, ngayon pilosopo na ako. Pilosopo ka. So, hindi na ako sinner. Ewan? O ano, okay na tayo ha? Anong okay? Naningit ka. Hindi nga kasi ako sumingit. Naningit ka. Alam mo, madali naman akong kausap eh. Kung gusto mong mauna, di sana sinabi mo na lang agad. Hindi yun ang bibintang ka na lang. Sumingit ka naman talaga. Wow! Di ka makaget over, no? Ikaw ang mag-get over. Get over there. Saan? There! I don't care how you get there. Just get there if you can. Ano tinatawa-tawa mo? Hindi ako marunong mag-English. Marunong. Pero yung English mo ang hindi ko alam. Bakit? What's the matter with my English? What's wrong? Saan? Ay, wala. Ang lakas mo mabwisit ang aga-aga. Malilate na ako. I have to enter. Ha? Enter saan? Sa work. Palibasa siguro ikaw wala kang work kaya wala kang enter ngayon. Enter? Mariosep? Simple English hindi alam? Enter! Pasok! May pasok pa ako. Ah! I have to enter. Kailangan kong pumasok. Eh di pumasok ka na. Kaya umalis ka na dyan para makapagbayad na ako. Say please muna para pasingitin kita. Bakit? Para pasingitin kita. Ano? Bakit mo ako pipicturan? Bakit mo naman naisip na pipicturean kita? Bakit kailangan ko sabihin na say cheese? Ang sabi ko, say please, hindi say cheese. Bakit galit ka? Hindi mo kasi pinopronounce ng tama. O ano? Gusto mo ba mauna? Naku! Mauna na talaga ako. Malilate na ako. Kung hindi ka sumingit kanina pa sana ako bayad. Tandaan mong araw na to ha at tatandaan kita. Oh, ba't biglang umalis yun? Papadudot, masarap sana ang mamasyal, pampaalis ng stress. Pero paano kung may mga taong gaya nun? Imbis na ma-relax ako, ay naha-high blood pa ako. Kung hindi lang talaga ako malilate ay hindi ko siya tatantanan. Kaya kailangan ko na talagang umalis. Lahat ng ayoko ay mamarkahan ng late sa trabaho. Pero hindi ko makakalimutan ang mukha ng lalaking yon, papadudot, nakasave siya sa memory bank ko. Palayo na ako sa cashier nang makasabay ko yung babaeng nasa harap noong pila. Siyempre kailangan ko ng kakampi kaya sinabi ko sa kanya na nakakainis yung lalaking yon. Tapos sa kanya sinabi na nauna daw talaga yung lalaking yon sa pila. May inabot lang siyang flyer sa table. Kaya kumalas sandali sa pila. At pagbalik niya sa pwesto ay saktong kakatayo mo lang doon sa pila. Nainis din ako sa babaeng yon, papadudot, kung totoo ang sinasabi niya ay bakit hindi siya sumingit noong nag-aaway na kami ng lalaking yon. Sana'y sinabi niya kaagad na nauna yung lalaking yon para tumahimik na lamang ako. Pero sa totoo lang po, hindi ako naniniwala, malay ko ba kung magkasabwat silang dalawa. Kailangan kong magpagpag ng buwisit bago pumasok sa trabaho. Kaya tumakbo ko mula sa mall papunta sa kondo para mapagpag lahat ng nadala kong malas dahil sa lalaking yon. Dahil tumakbo ako ay hindi ako na-late. Yun nga lang ay pawis na pawis ako. Okay na din po yun kasi kung naglakad lamang ako ay tiyak na late ako. Kung sakaling na-late ako ay hindi ko lalo mapapatawad ang lalaking yon. Dahil malaki na ang oras ng duty ko ay naghilamos na lamang ako at saka nag-powder. Mabuti na lang, yung best friend ko na karelyebo bilang elevator girl na si Mimi lang ang nakakita sa akin. Ang puti pala ng mukha ko, siguro ay kakamadali. Nung tinignan ko sa salamin sa elevator ay nagulat ako kasi konti na lamang ay mukha na akong espasol. Nakakainis kasi yung lalaking yon, napadami tuloy ang powder ko. Matapos ako makarecover ay nag-airplane mode na ako. Feeling ko na ulit ay pilot/flight attendant na ako. Umaliwalas na ang pakiramdam ko pero
may mas mamalas pa kaya sa akin ng araw na yon. Kasi papadudot hulaan mo kung sino ang unang naisakay ko ng araw na yon. Good afternoon, sir. Welcome to Elevator 1. I'm your elevator girl, L. What floor, sir? Top floor. Top floor? Saan po, sir? Saang top po ng floor? Top ng 5th floor? Top ng 12th floor? Saan po? Ikaw? Ikaw din? Dito ka pala nagtatrabaho? O ano ngayon? May pa-elevator 1 ka pa dyan, iisa lang naman ang elevator dito. Ano bang pakialam mo? Kani-kanina lang ang amo mo ah. O bakit ngayon parang napoposes ka na naman? Hindi ako napoposes. This is my natural stand. Ano? My gosh! Simpleng English, hindi maintindihan. Hindi ako napoposes dito. Ito talaga ang tayo ko. Natural stand? Poses! Alam mo, ang lakas mo mambuisit. Ang galing mo kasi magpatawa eh. Hindi ako nagpapatawa. Everything is serious. Alam mo, huwag ka naman mag-English. Why? Hindi ka nakakaintindi? No comment. You comment. Yes, comment. Philosophy. Ano? Kanina ka pa, nabubwisit na ako sa pagtawa mo. Paano kasi ang galing mong magpatawa? Bakit mo ba ako sinusundan? Ha? Sinusundan? Ganda mo ah. I know! Wow, confident. Bastos ka! Anong bastos sa confident? Anyway, Anong anyway? Ang gulo mo kausap. alam mo, nagwo-work ako. Mismo. Ano namang mismo? Mismo. Nagwo-work ka. Kaya mag-work ka na. Saan ka ba pupunta? May pababa pa ba to? Nasa basement ka na. Saan mo ba gustong pumunta sa impyerno? Sana. Para makilala ko naman friends mo. Buisit ka, nasa pinakababa na tayo. Saan ka ba pupunta? Kung wala nang pababa, ibig sabihin sa taas na tayo. Ang dami mong arte. Sasabihin mo lang na pataas eh. Anong floor? Sinabi ko na kanina, di ba? Nakalimutan ko. Ang dali lang namang ulitin. Ulitin mo na lang. Top floor nga eh. Nabubuisit na ako sa'yo ha. Anong floor mismo? Top floor nga. Kung hindi mo alam kung nasaan ang top floor, nasa 15th floor, sa penthouse. Bilisan mo na. Kanina pa nakahold tong elevator o nakakaya sa ibang sasakay. Oo na. Sasabihin na kasing penthouse, ang dami pang arte. Ay, salamat. Bakit ka ba aakyat doon? Kanino ka bang bisita? Wala. Wala? Ano to? Gusto mo lang ng libreng sakay? Trespassing ka? Wala ka naman palang visit. Wala ka naman palang binibisita dito. Wala nga akong binibisita dito. Dahil dito ako nakatira. Dito ka nakatira? Sinungaling ka. Kilala ko lahat ng nakatira dito. Anong unit number mo? Sa penthouse nga. Sinungaling ka kasi si Mr. Watkins ang nakatira doon. Pues wala na si Mr. Watkins. Anong ginawa mo sa kanya? Alam mo, napaka-OA mo. Wala na si Mr. Watkins. Binenta niya na yung unit niya. Binenta? Kanino? Utang na loob. Eh di sa akin. Ay, salamat. Kapag ikaw nagsisinungaling, remember this, I'm looking at you. Napakayabang ng lalaking yon, Papa Dudut. Sa penthouse pa nakatira ang mahal ng rent doon. Wala akong tiwala sa kanya kaya tinanong ko sa front desk kung si Mr. Watkins pa din ang nakatira sa penthouse. Pero hindi na raw. Iba na raw ang may-ari, si Mr. Sandro na. Tinanong ko kung sino yung Mr. Sandro, pinadescribe ko ang itsura niya. Gusto kong malaman kung yung lalaking yun ba si Mr. Sandro. Noong sinabi ang itsura ay saktong-sakto sa itsura ng mayabang na lalaki. Naglipat pala siya noong day off ko. Grabe ang bilis lang nilang lumipat. Hindi ko man lang namalayan. Nang oras na yon ay alam ko ng Sandro pala ang pangalan ng kontrabidang yon. Ayoko siyang makita dahil sa naiinis ako sa kanya.
Aaminin ko Papa Dudut na ayaw ko siyang makita kasi nahihiya ako dahil sa totoo lang, ako talaga ang may kasalanan. Totoo pala ang sinabi niya, pati yung nangyari sa mall ay totoo pala na hindi siya sumingit. Kaya kapag bumubukas ang elevator sa 5th floor, ground floor at basement ay chinecheck ko kung sasakay siya. Pag nakikita ko siya ay sinasarado ko agad ang elevator pero kunwari hindi ko siya napapansin. Tapos tatawagin ko yung karelyebo ko para kunwari ay magsisira ko para siya na muna ang mag-ooperate ng elevator kaya hindi ko siya na isasakay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabuti na lang at mabilis ang pakiramdam ko at nakikita ko kaagad siya kapag palapit na siya sa elevator. Minsan nga ay nahila ko yung isang tenant na ang bagal pumasok. Makakalapit na si Sandro. Buti na lang at mabait yung tenant na nahila ko. Biniro ko na lamang siya na long time no see saka siya niyakap. Kaya hindi niya nahalata ang totoong dahilan ng paghila ko sa kanya. Kaya nakababa kami ng masaya at nagtatawanan. Siyempre pag umakyat sa 5th floor ang elevator ay naghihintay si Sandro sa taas para sumakay pababa. Kaya pag ganoon ay tatawagin ko na lamang ang karelyebo ko at kunwari ay magsisira ko. Tinatanong tuloy ako ng karelyebo ko kung may balisaw-saw daw ba ako. Umu-oo na lamang ako. Pero syempre alam ko din na hindi pang matagalan ang paraan na ginagawa kong pag-iwas. Hanggang sa isang araw ay pinatawag ako sa opisina. Kinausap ako ng boss namin at bakit ko daw pinagsasarahan ng elevator ang ibang tenants. Syempre patay mali siya po ako na kunwari hindi ko alam ang sinasabi ni sir. Pero syempre kilala ko kung sino yung tenant na nag-report. Siya lang naman ang sinasarahan ko ng elevator. Saka ako talaga ang pinatawag, dalawa kaming elevator girl. Parang naiinis na naman ako sa Sandro na yon. Pawala na sana yung buwisit ko sa kanya pero binuhay na naman niya. Parang batang paslit na napakasumbongero kaya nakakainis siya, Papa Dudut. Ay, salamat wala siya. Bulaga! Ay, baboy na may amoy. Ano ba? Nakakatawa yung tsura mo. Bastos ka talaga. Bakit ka ba nanggugulat? Bakit ka nagulat? Kinulat mo ko, luko-luko ka pala eh. Nagulat ka kasi akala mo wala ako. Bakit ko ba sa'yo? Kunwari ka pa eh. Palagi mo nga akong pinagsasara ng elevator. Hindi ko alam ang sinasabi mo, no? Kung nakikita kita, ba't ko gagawin yun? So hindi mo ako nakikita? Hindi nga. Okay. Basement ka ba? Hindi. Saan? 13th floor. Okay. Ang lakas mo talagang mag-trip. Bakit? Anong floor ka nga kasi? 13th floor nga. Tigilan mo nga ako, kung wala ka magawa lumabas ka na. Bakit ba? Wala namang 13th floor dito. Ayan, niloloko mo na naman ako. Nagtatrabaho ako ha. Sinisira mo araw ko. Pwede ba lumabas ka na lang? Anong walang 13th floor? Kahapon nung pinagsarahan mo ako ng elevator, naghagdan ako. Nadaanan ko yung 13th floor. Huwag ka nga manakot. Anong manakot pinagsasabi mo? Wala nga 13th floor. Meron nga. Kaso sira ata yung mga ilaw sa hallway kasi ang dilim. Tapos may mga tao naglalakad, siguro may party kahapon. Kasi naka-costume sila. Meron nakapang madre, may nakapang pari, may nakapang sundalo. Meron pa nga ako nakita parang Japanese ata yung costume niya. Meron ding mga nakabarong, tapos meron ding babaeng nakaputi. Nainis na ako ha, tama na. Bakit parang takot na takot ka? Kasi nga walang 13th floor. Hala, totoo ba? Oo. Ibig sabihin, totoo pala yung kwento ng janitor na matanda. Janitor na matanda? Wala tayong janitor na matanda. Bata pa yung janitor natin, si Ompong. Mga nasa 25 lang ata siya. Ano ba yan? Baka nananakot ka lang ha? Totoo sinasabi ko. Sabi kasi nung matanda, may mga multo daw na gumagala dito sa kondo eh. Kasi itong kinatatayuan daw ng building ng kondo, dating simenteryo. Tapos dito raw sa elevator may natagpo ang patay. Tama na, ayoko na marinig. Ikaw ba? Wala ka pa bang naisasakay na kakaiba ang pakiramdam mo? Tama na sabi eh. Pag-usapan natin, kailangan ko ng kausap. Kasi natatakot din ako eh.
Sa iba mo na lang ikwento. Tara na, baba na tayo. Kaso sabi mo wala nga 13th floor, di ba? Kalimutan mo na nga yung 13th floor na yan. Sa basement ka na lang pumunta. Anong gagawin ko ron? Mas nakakatakot dun. Kasi ilalim na ng lupa yun eh. Di ba sementeryo nga to dati? Sa ground floor ka pumunta, tara na. Hindi na. Hindi na ako bababa. Natatakot ako eh. Dito na lang ako. Wala na akong kasama bumaba. Kaya mo na yan. Dati mo namang ginagawa yan, di ba? Iniiwan mo pa nga ako pag nakikita mo akong pasakay eh. Sorry na. Halika na, sumakay ka na. Ayoko, dito na lang ako. Hindi na lang din muna ako bababa. Paano yun? Dito ka lang? Tatawagan ko si Mimi para sunduin ako. Mag-isa ka dito sa hallway habang hinihintay siya? Kasi ako papasok na ako sa unit ko. Mamaya na, samahan mo muna ako. Ha? Bakit kita sasamahan? Natatakot nga ako eh. Pwede ba dun muna ako sa unit mo? Ano ba? Napaka-gullible mo talaga. Wala akong hilig sa sports. Gullible. Hindi sports yon. Tumigil ka na ha, nakakapigong ka na. Nakakatawa kasi itsura mo kanina. Takot na takot ka. Bakit ikaw hindi? Hindi. Kasi gawa-gawa ko lang naman lahat ng mga sinabi ko eh. Hayop ka talaga. Bastos ka. Huwag ka sasakay dito kahit kailan ha. Wisit ka. Awoo! Wisit! Galit na galit ako, Papa Dudut, nang gigigil ako kapag naaalala ko ang pagmumukha niya habang tumatawa. Gagantihan ko siya pero kailangan ko munang magpalamig ng sitwasyon. Saka ako kikilos pag hindi niya inaasahan. Ayoko muna siyang makita kaya ang ginawa ko ay nakipag-usap ako sa karelyebo ko, ang kaibigan ko nga pong si Mimi. Inalam ko ang schedule ng pagbaba at pag-akyat ni Sandro mula sa unit niya, pababa hanggang sa makabalik uli. Salamat naman at hindi siya nagpalit ng schedule niya. Ilang linggo na tahimik ang buhay ko dahil hindi ko nakikita ang pagmumukha niya. Kahit na parang bangungot ang pagmumukha niya tuwing nakikita ko siya. Na pagbigla ko na lamang naaalala ay nakokontrol ko naman ang sarili ko. Ang ginagawa ko ay nag-iisip ako ng masasayang bagay para mapaglabanan at mawala sa isipan ko mukha ng masamang tao na yon. Nangihinayang lamang ako sa kanya kasi may itsura si Sandro. Matangkad, maganda ang katawan, makinis ang balat at magaling magdamit. Kaso'y natatakpan lahat yon ang kasamaan ng ugali niya. Hindi ko na siya nakikita matagal na. Nang biglang isang gabi na pauwi na ako matapos ang masayang araw, ay masisira na naman ng taong iniiwasan ko paglabas ko ng kondo. Sino namang hinahay-nakuhan mo dyan? Pakialam mo. Nakakatakot ka na ha. Mag-isa ka tapos humahay-nako ka. Pakialam mo ba kung may kausap ako o wala? Sige ka, tandaan mo, dating sementeryo tong tinatayuan natin. Talaga ba? Gusto mo ilibing kita ngayon din? Bakit ba pumunta ka pa rito kung nasaan ako? Para mang-asar? Excuse me, pauwi na ako. At dito ako palagi nag-aabang ng taxi pag umuwi ako sa gabi. So sinasabi mo teritoryo mo to? Sa ating dalawa, masasabi ko na oo, mas teritoryo ko to kaysa sayo. Mag-iisang taon na ako dito at ikaw kalilipat mo lang. O di teritoryo mo na. Anong gagawin ko? Pakialam ko sa'yo, buhay mo yan eh. So wala na tayong pakialamanan ha? Bakit ka ba nandito? Ay pupuntahan ako. Hindi ba nasa basement ang kotse mo? Bakit pupunta ba dito yung mag-isa para sunduin ka? Nasa talyer kotse ko. Di ba mayaman ka naman? Bakit hindi ka nag-book na lang ng masasakyan mo? 2 oras na ako nagbubuk sa taas. Wala akong makuha. Sus, grabe naman yung pagkakataon na to. Ano ibig mong sabihin? Nandito ka na naman para busitin ako. Ipapaalala ko lang ha. Mas nauna ako sa'yo dito. Ikaw kararating mo lang. Doon ka na sa may kanto mag-abang na masasakyan mo. Ayoko dun. Mas madaming taxi dun. Ba't di ikaw ang pumunta ron? Ayoko nga. Nakita mo nga ang dilim-dilim dun oh. Mamaya may dumaan pang loko-loko dun. Ano pang gawin sa akin? O alam mo naman palang delikado ron eh. Ba't pinapupunta mo ako ron? Lalaki ka naman eh. Bakit? Porke lalaki ligtas sa kapahamakan? Mas kaya mong lumaban. Bakit ko ipupusta kaligtasan ko kung mas safe naman ako rito? Ang duwag mo naman. Di bali ng duwag, buhay naman. Bahala ka nga dyan.
Taxi! Para! Hoy, nauna ako! Paano nauna ka pareho lang tayo nandito? Mas nauna ako nagtaas ng kamay. Bakit ka nagtaas ng kamay? Ano to, recitation? Pinara ko! Ako unang pumara. Ako ang unang nakakita. Nakita mo? Nakita ka ba? Lalapit ba dito to kung hindi ako nakita? Ayan, nagbukas na ng bintana si Kuya. Manong sa Makati. Kuya BGC, Ano ka ba? Nasabi ko na kung saan ako sisingit ka pa. ako nga ang nauna. Ako! 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 Ayan! Umalis tuloy! Buisit ka kasi. Kung pinasakay mo na ako, kasama ko na sanang umalis yung taxi. Kung pinasakay mo na ako, sana mag-isa ka na lang dito. Wala ka nang kaagaw sa susunod na taxi. Kakainis ka? Anong oras na? Gagabihin na ako. FYI gabi na kanina pa. FYI ka din. Lo, ano kaya yun? Huwag mo akong tanungin, bad trip ako sa'yo ah. Wala ka kasing respeto sa kasabihang first come first served. Tumahimik ka na nga. Doon na nga ako sa kanto. Suluhin mo tong pwestong to. Mabuti pa nga. Bahala ka dyan. Aalis ka ba o dadaldal? Sa wakas ay umalis na rin ang kakompetensya ko at nasolo ko na rin ang harap ng kondo. Nakakainis talaga siya, Papa Dudut. Dapat nakauwi na ako kung nakasakay ako kaagad ng taxi. Kaso nga nakiagaw yung mayabang na yon. Halos mag-iisang oras na akong nakatayo doon mula nang umalis si Sandro pero wala talaga ni isang taxi ang dumaan. Kaya wala akong magawa, kailangan ko nang umalis doon at lumakad papunta sa sakayan ng jeep. Nag-jeep na lamang ako kahit takot ako kasi nga gabing-gabi na noon. Sa kabilang side ako ng building lumakad kasi ayoko matsyempohan si Sandro. Mas malayo pero at least hindi ako makakakita ng ulupong. Nang marating ko ang kanto ay napakaswerte na nakasakay agad ako ng jeep. Yung mga jeep po ay umiikot sa likod ng kondo. Kaya noong makaikot ng jeep ay may pumara sa kabilang kanto. Papadudot, anong kamalasan ba ang nangyayari? Ang sumakay ay si Sandro. Nag-jeep na rin ang mayabang. Ang maganda na lang ay hindi kami nagpansinan sa buong biyahe. Kahit nung kami na lamang dalawa ang sakay ng jeep, kahit magtinginan ay hindi namin ginawa. Nasa Makati na nga kami nang tanungin ni Sandro ang driver kung saan yung sakayan papunta sa BGC. Kaso hindi siya nadinig ng driver kaya ako na ang sumagot. Tinuro ko siya sa isang kalye. Nagpasalamat siya at saka pumara at buwaba na. Nang makababa siya ay natawa ako, Papa Dudut, kasi hindi naman doon ang sakayan papunta sa BGC. Malayo pa talaga. Kaya gusto kong mag-celebrate kasi nakaganti na rin ako sa kanya sa wakas, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pero nang makauwi ako, Papa Dudut, ay parang nag-guilty ako sa nagawa ko. Kaso hindi ko naman mababawi yon. Nasa bahay na nga po kasi ako. Hindi ko alam kung saan napadpad si Sandro nang pasukin niya ang kalyeng tinuro ko. Kinabukasan ay naiilang ako at magkakahalong guilt at takot ang nararamdaman ko. Siguradong galit si Sandro dahil sa ginawa ko. Pero buong araw ay hindi ko nakita si Sandro. Dumating ang sumunod na araw at pangatlong araw ay hindi ko talaga nakita si Sandro. Nagtanong ako sa gwardiya ng kondo kung nakita niya ba si Sandro pero ilang araw na raw niyang hindi nakikita. Papa Dudut, doon ako nag-alala. Baka kung anong nangyari sa kanya noong ituro ko sa kanyang maling lugar. Gabi pa naman noon. Wala naman siyang kasama sa kondo para mapagtanungan. Nagtitingin ako kung may mga balita sa online pero wala din. Baka nakidnap si Sandro. Pinapatay ako ng konsensya ko ng mga oras na yon. Ilang araw na parang wala ako sa sarili. Para lang akong robot na pipindutin ang numero ng floor kung anong sasabihin ng mga sumasakay. Blanko ang paligid ko. Tanging mga numerong pipindutin lang ang nakikita ko. Hanggang isang araw, malalim ang iniisip ko. May pumasok. Hindi ko tinignan pero tinanong ko kung anong floor. Nagulat ako sa pamilyar na boses na sumagot.
Sandro? 13th floor. Kumusta ka? 13th floor. Sandro, okay ka lang? Ikaw okay ka lang? Ano nangyayari sa'yo? Ikaw ang nakakaalam kung anong nangyari sa akin. Hindi kita maintindihan. Hindi ba yun naman ang gusto mo? Anong ibig mong sabihin? Gusto mo na mapahamak ako, di ba? Sorry. Ba't di ka sumasagot? Patawarin mo ako, Sandro. Gusto mo akong mapahamak, di ba? Hindi. Hanggang ngayon nagsisinungaling ka pa rin? Hindi kita gustong mapahamak. Gusto ko lang makaganti. Gumante na ikapapahamak ng kapwa? Patawarin mo ako. Pinagsisisihan ko nang nagawa ko. Huli na para magsisi ka. Alam ko mali. Kaya patawarin mo ako, Sandro. Masaya ka na ba? Hindi. Hindi pa? Ano pang gusto mo? Wala, Sandro. Nagsisisi na ako. May halaga pa ba ang pagsisisi kung huli na ang lahat? Sorry. Sorry talaga, Sandro. Alam ko ang ginawa mo, El. Sandro! Itinuro mo ko sa kapahamakan. Oo. Patawad. Wala ka na bang pagmamahal sa puso mo? Hindi. Masyado lang akong nainis sa'yo. Bakit ka naiinis sa akin? Hindi ko alam. Ano bang ginawa ko sa'yo? Wala. Sandro, okay ka lang ba? Sabihin mo okay ka lang. Pinahihirapan na kasi ako ng konsensya ko. Sabihin mo ang totoo. Siguro pagkatapos nun, tsaka ka patatahimikin ang konsensya mo. Sandro, hindi ko alam kung paano at bakit pero mahal kita. Kailan pa? Noon pa, pero ayokong tanggapin. Bakit ayaw mong tanggapin? Hindi ko alam. Nauna kasi ang inis ko sa'yo eh. Pero hindi mo na ako makikita. Anong ibig mong Huwag sabihin? mo akong hahawakan. Hindi tayo pwede magkadikit. Bakit? Dahil iba ang ginagalawan ko ngayon. Sandro, patawarin mo ako. Siguro maging totoo ka sa sarili mo. At pag nagkataon, mapapatawad mo na rin ang sarili mo. Paano? Sabihin mo ngayon lahat ng nararamdaman mo sa akin. Sandro, nung unang pagkikita natin nagustuhan na kita. Kaso nga may nangyari kaya mas nauna ang inis ko. Nagsisisi ako bakit kita inaway. Nangihinayang ako noon dahil akala ko hindi na tayo magkikita. Pero nung magkita ulit tayo, natuwa ako. Pero hindi ko tinanggap dahil mas inuna kong mayabangan sa'yo. Kaya naggalit-galitan ako sa'yo. Siguro para maitago ko rin talagang totoong nararamdaman ko sa'yo, pero mahal kita. Sa pag-amin mo, palagay ko matatahimik na ang konsensya mo. Matatahimik na rin ako. Sandro! Ipikit mo ang mga mata mo. Isipin mo ako. Sandro! Sige na, pikit na. Sandro? Sandro? Nidilit na ako, ha? Sandro, nasan ka na? Patawarin mo ako! Mahal na mahal kita! Bumalik ka na, please! Papadudot, sobrang hindi ako pinatahimik ng konsensya ko sa mga nagawa ko kay Sandro. Kahit nasabi ko na ang lahat ng gusto kong sabihin kay Sandro ay medyo gumaan ang bigat sa dibdib ko. Pero hindi ako makapaniwala na nangyari ang mga nangyari. Hindi ko alam kung nasa imahinasyon ko lamang ba yun o totoong nangyari. Totoo kaya na wala na si Sandro at nagpakita siya sa akin para patawarin niya ako sa mga nagawa ko. Guni-guni lang ba na nakausap ko siya? Sinabi ko sa boss ko ang mga nangyari sa elevator at hindi naniwala ang boss ko. Sabi niya na gumagawa lamang ako ng kwento at nagsisinungaling. Imposible daw ang sinabi ko dahil nasa ospital pa si Sandro. Ilang araw na pala siya na nasa ospital. Kung nasa ospital si Sandro ay bakit ko siya nakausap? Saka ko naisip na baka wala na ba talaga si Sandro at bumalik lamang para patawarin ako. Hindi ko kaya ang mga nangyayari, Papadudot, kung multo na si Sandro ay hindi ako natatakot sa kanya. Mas gusto ko siyang makita at makausap muli. Hiningi ko ang detalye kung nasa ang ospital si Sandro at sinabi ko na pupuntahan ko siya paglabas ko sa trabaho. Pero noong hapon na yon ay tulala na naman ako. Naramdaman ko na may sumakay sa elevator. Pero hindi ko naman tinignan. Hindi din nagsalita ang kasabay ko at sa halip ay siya na ang pumindot ng floor niya sa elevator.
kaya hinayaan ko na lamang. Sa kalagitnaan ay biglang tumigil ang elevator at nagpatay sindi ang ilaw nito. Papa Dudut. Ay, ano ba yan? Bakit tumigil tong elevator? Huh? Bakit nagpapatay sindi ang ilaw? Ano ba nangyari? Teka, bakit pa ako nagpapanik? Normal lang to. El, Ay, El! Sandro? tulungan mo ako. Sandro, buhay ka ba o guni-guni? Ako to. Totoo ako. Tulungan mo ako. Ano nangyayari? Anong gagawin ko? Hindi ko alam. Ano ba nangyayari? Ba't ganyan ang kulay mo? Bakit ang putla mo? Totoo ka ba talaga? Oo, El, totoo ako. Bakit, Sandro? May masakit ba sa'yo? Sabihin mo sa akin. Nahihirapan ako huminga. Baka hinihila ka na. Nang ano? May nakikita ka ba liwanag? Oo, meron. Sige na, tumawid ka na. Saan? Sa kabila. Mas masakit kung hindi ko tatanggapin kaya tanggap ko na. Sundan mo yung liwanag. Bakit patay sindi yung liwanag? Ha? Ano bang liwanag na nakikita mo? Yang ilaw na nagpapatay sindi. Ano ba? Totoo ka ba talaga o espiritu? Multo ka na ba? Aminin mo na, kailangan matanggap mo rin para makalaya ka. Ano? Ano bang sinasabi mo? Paano naman ako magiging multo? Hindi ba nakoma ka sa ospital ilang araw na? Anong koma? Hindi naman ako na ospital. Doon ako sa kondo ng kapatid ko sa BGC nagstay. Kararating niya lang kasi galing ibang bansa. Hindi ka na ospital? Hindi. Ngayon pa lang siguro. Kasi hindi ako makahinga. Sandali, ano ba to? Ano ba nangyayari? Teka, kung hindi ka multo, pwede kitang hawakan? Oo, sige. Nagpapanik attack ako, El. Hindi ako makahinga. Bakit? Natatakot ako. Marami na ako napanood na ganitong horror eh. Yung tipong nakulong sila sa elevator. Ayan! Ang hilig mo kasing manakot! Hindi ko na uulitin. Teka, pero dati ka na namang sumasakay ng elevator. Oo nga, pero umaandar yun. Kaya nga gusto ko laging nakikipag-usap para hindi ko naiisip eh. Kaya kung iniinis mo, Binibiro lang naman kita. Hindi na naman ako makahinga. Mamamatay na ata ako. ha? Sandali, hindi ka mamamatay. Teka, pag nagpapanik dapat mag-relax. Tama, mag-relax ka. Oo nga, magre-relax ako. Pero nagpapanik at ang utak ko. Baka hindi na tayo umandar. Huwag mo na munang isipin yan. Pikit mo ang mata mo at mag-relax ka. Hindi na talaga ako makahinga, El. Tulungan mo ako. Kung ano man ang mangyari sa akin, gusto kong sabihin na hindi ako galit sa'yo. Sa totoo lang, mahal na mahal din kita. Baka nagdedeliryo ka. Humawak ka sa kamay ko. El, natatakot ako. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Huwag mo akong iwan, El. Sandro, nasa elevator tayo na ayaw bumukas. Saan naman ako pupunta? Bakit tayo pang bumukas? Bakit tayo pa umandar? Nangyayari talaga yung mga ganito minsan. Ilang beses na nangyari sa akin to. Kaya relax ka lang. Huwag ka magpanik. Relax lang. Relax. Bakit ba nangyayari to? Baka nag-brown out tapos nagpalit ng power. Nilipat sa generator. Minsan kasi sumasablay kaya minsan medyo matagal ang balik ng power. Basta wag ka aalis sa tabi ko ah. Hindi, dito lang ako. Oh, ayan, nagbalik na. Umaandar na tayo. Oo, dumilat ka na. Ayan. Salamat ah. Salamat din. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko sa'yo. Ako rin. Patawarin mo ako sa ginawa ko kahapon. Kahapon? Oo, dito sa elevator. Nagmulto-multuhan kasi ako eh. Ibig sabihin, nakausap talaga kita kahapon? Nangyari talaga yon? Oo. At alam ko na. Alam ko na mahal mo ako. At totoong mahal din kita, El. Papa Dudut, nagkaaminan na kami ng mga totoong nararamdaman sa isa't isa. At nagkapatawaran sa mga ginawa at nasabi namin. Pareho naman pala kami ng nararamdaman pero pareho din kaming nagtatago.
Siya nga po pala yung Sandro na sinasabi ng boss ko na nasa ospital ay yung Sandro na anak noong nasa Unit 410. Dapat po kasi pala ay Mr. Sandro ang tinanong ko kasi yun ang alam ng boss ko na tawag kay Sandro. Malakas na ang loob ko sa pagsasabi ng Sandro ko kasi masaya kami sa buhay namin ngayon. Nag-aalaskahan pero hindi na nag-aaway at nagkakapikunan. Mas lalong lamang ang pagmamahalan. Marami na rin nag-correct sa English ko or marami na rin na-correct si Sandro sa English ko. At napakasaya po pag tinuturuan at tinatama niya ako. Ang takot niya sa elevator lalo na kapag humihinto ay nandun pa rin, Papa Dudut, pero dahil ako ang kasama niya sa elevator ay nakakalimutan niya ang takot. Kasi nangyari pa po uli yun sa amin. Pero nandun ako at basta pipikit lamang siya at hawakan ng kamay ko ay nalalampasan niya ang panic attack niya. Elevator girl pa din po pala ako. Bukod sa masaya po ako kasi yun ang trabaho ko ay ayaw ko din po kasing umasa lamang kay Sandro kahit may kaya pa siya. Medyo napag-uusapan na rin namin ang paglagay sa tahimik pero medyo malayo-layo pa po siguro yon. Hindi naman po namin minamadali ang lahat. Basta ang importante ay ako ang tagahatid sundo ni Sandro pababa at paakyat sa unit niya. At ang huli ko pong masasabi ay alam ko na po kung anong ibig sabihin ng salitang galibol. Salamat po Papa Dudut sa pagbasa sa aking masayang kwento. Naway marami pa kayong kwentong maitampok mula sa aming mga solid na kabarangay. Mabuhay po ang Barangay Love Stories at sa lahat ng bumubuo ng programang ito. Maraming salamat po sa Barangay LS 97.1 sa pagbibigay ng pagkakataon sa aming mga tagapakinig para ma-feature ang aming kwento sa inyong programa. Muli, maraming salamat po ang inyong forever kapuso at kabarangay, L. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1